lagay ni Dalton Knecht sa Lakers nagsasabi kung ano ang hinaharap niya sa team. Buong Pacers dumaan pa sa nakakatakot na biyahe at ito ang malapit sa katotohanan sa trade kay Giannis, nilantad ni Podziemski. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ngayong NBA season ay puno ng mga tagumpay at kabiguan para sa isang rookie ng Los Angeles Lakers. Ang mapili ng isang iconic na team gaya ng Los Angeles ay isang katuparan ng pangarap para sa sinumang NBA prospect. Natupad ang pangarap na iyon para kay Dalton Knecht ng Tennessee nang piliin siya ng Lakers bilang ika-17 overall pick noong nakaraang taon sa NBA draft. Si Knecht ay naging isang explosive na prospect sa kanyang huling taon sa NCAA kung saan nakatanggap siya ng consensus All-American honor at iba pang parangal. Sa totoo lang, maganda rin ang simula ni Knecht sa Lakers. Bilang isang mid-first round pick, maraming positibong aspeto sa kanyang laro. Maraming naniniwala na nakahanap ng hidden gem ang Lakers sa kanya. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang rookie season, napansin si Knecht noong Nobyembre. Sa panahong iyon, ang nooy 2 taon ay nagtala ng 100 at 14 na puntos sa 5 sunod na laro at mabilis na umangat sa listahan para sa Rookie of the Year. Sa katunayan, nag-average siya ng 13.6 points, 4.0 rebounds, and 1.2 assists per game in November 2024, playing a stellar 26.4 minutes per game. Ayon sa datos mula sa SofaScore, si Knecht ay may average na 9.4 points, 3.1 rebounds, and 0.9 assists per game while shooting 46.5% from the field and 35.8% from 3-point range bago ang NBA trade deadline. Ngunit nagsimulang bumaba ang kanyang performance matapos siyang ipagpalit sa Charlotte Hornets kapalit ni Mark Williams. Bagamat kalaunay binaliktad ng Lakers ang trade, lubos na naapektuhan ang kumpiyansa ni Knecht at tila nawalan ng tiwala sa kanya si head coach JJ Redick. Lubhang naapektuhan ang kanyang kumpiyansa sa pagbabalik niya sa Lakers. Sa tulong ng mga veteranong players ng Lakers, unti-unti niya itong nabawi, ngunit may pinsala na ang naidulot nito. Nagkaroon ng napakahinang buwan si Knecht noong Pebrero kung saan nag-average lang siya ng 5.1 points, 1.6 rebounds, and 0.4 assists while featuring in just 13.6 minutes per game. Noong Marso, tumaas ang kanyang playing time sa 19.2 minutes per game but his numbers fell to 10.1 points, 2.7 rebounds, and 1.2 assists per game. Muling binawasan ni Coach Redick ang playing time ni Knecht noong Abril. Pagsapit ng NBA playoffs, naging malinaw na hindi na siya bahagi ng mahalagang rotation ni Redick. Sa katunayan, 2 laro lang ang nilaro ni Knecht sa playoffs na may kabuuang 4 na minutong playing time. Nag-average siya ng 2.5 points and 1.5 rebounds per game na hindi nakakagulat dahil sa kakulangan ng oras sa court. Sa sumunod na balita naman, nakatakdang harapin ng Indiana Pacers ang Oklahoma City Thunder sa unang laban ng NBA Finals ngayong Biyernes. Dumating na sa OKC ang Indiana kahapon, ngunit nakaranas sila ng nakakatakot na sitwasyon habang nasa himpapawid dahil sa isang babala ng buhawi malapit sa paliparan. Sa kabutihang palad, ligtas namang nakalapag ang eroplanong sinasakyan ng team. Unang naiulat na nahirapan ang eroplano ng Pacers na makalapag sa Oklahoma City dahil sa tornado warning. Matapos magpalipad-lipad sa ere sa paligid ng paliparan, napilitan ang eroplano na lumapag muna sa Tulsa, Oklahoma upang mag-refuel, ayon kay Chris Mannix ng Sports Illustrated. Ang eroplano ng Indiana Pacers ay ligtas na lumapag sa Tulsa. Ayon sa isang opisyal ng team na kinumpirma kay SI, iniulat ni Mannix. Umiikot muna ang eroplano sa himpapawid ng OKC bago lumapag sa Tulsa para mag-refuel. May umiiral na tornado warning sa Oklahoma City. Naiulat na ligtas nang nakalapag ang Pacers sa Oklahoma City. Halos 2 oras silang naghintay upang makalapag dahil sa buhawi sa nasabing lugar. Ang Oklahoma City ay nasa gitna ng tinatawag na Tornado Alley sa USA, isang rehiyon na madalas tamaan ng mga buhawi mula Abril hanggang Hunyo, at ang unang bahagi ng Hunyo ang itinuturing na pinakaaktibong panahon ng mga buhawi. Kabilang sa Tornado Alley ang mga estado ng Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska at South Dakota. Ngayon naligtas na ang Pacers sa Oklahoma City, magsisimula na silang maghanda para sa Game 1 laban sa Thunder. Pumasok ang Indiana sa finals
matapos talunin ang New York Knicks sa Game 6 ng Eastern Conference Finals. Ito ang unang pagkakataon mula 1999 to 2000 season na muling makarating ang Indiana sa championship round. Sina Tyrese Haliburton at Pascal Siakam ay naging matatag na tambalan para sa Indiana. Pinangunahan nila ang team sa buong playoffs at kailangang ipagpatuloy ang kanilang matatag na laro upang mapatumba ang mainit na team ng Thunder. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa huling balita, tubong Wisconsin si Brandon Podziemski na kasalukuyang nasa Warriors, ngunit lumaki siyang pinapanood si Giannis Antetokounmpo at ang Milwaukee Bucks. Kaya habang kumakalat ang mga usap-usapan tungkol sa posibilidad ng pag-alis ni Giannis na isang two-time NBA MVP, nauunawaan ni Podziemski kung gaano kabigat ang maaaring maging epekto ng kanyang pag-alis mula sa Milwaukee, lalo na't kasamahan niya ngayon ang isa pang generational talent na si Stephen Curry na buong career ay nasa iisang team lang. Sa totoo lang, pareho lang yan sa kahit sinong player na katulad niya. Parang si Steph na hindi na naglalaro para sa Warriors, sabi ni Podziemski kay Kay Adams sa programang Up and Adams nitong Lunes. Yung mga gaya nila na nagtayo na ng legacy sa iisang team, hindi mo talaga iisipin na aalis pa sila. Pareho rin kay Luka Doncic sa Dallas, parang buong mundo ay mabibigla kung sakaling umalis siya dahil makikita mong sinisikap ng team na bumuo ng team sa paligid niya. Pero gaya nga ng sabi ko, kapag star player at nasa iisang team buong career, parang hindi tama kung makikita mo sila na may ibang suot na jersey. Malamang na magreklamo ang buong Bay Area kung aalis si Stephen Curry sa Warriors, pero tiyak na buong puso ring tatanggapin ng Dub Nation si Antetokounmpo kung sakaling mapunta ito sa Golden State. Gayunpaman, kahit na naiulat na nagkita si Giannis at ang Bucks para pag-usapan ang kanilang kinabukasan, hindi pa rin malinaw kung hihingi nga siya ng trade palabas ng Milwaukee, kahit patila nakakainganyo ang Warriors bilang destinasyon. Malaki ang kailangang isakripisyo ng Golden State para mangyari ito at tinitingnan din nila ang bagong recruit na si Jimmy Butler bilang isang tahimik pero makapangyarihang superstar na makakatulong sa kanilang tagumpay sa susunod na season. Para kay Podziemski na nakaharap na si Giannis at ang Bucks ng 4 na beses sa kanyang batang NBA career, isang full circle moment ang makaharap ang isang player na sinusubaybayan niya mula pa sa simula. Sa kanyang unang laro pabalik sa Milwaukee laban sa Bucks noong nakaraang taon ng Enero, nagpakitang gilas si Podziemski na may 23 puntos, 10 rebounds, 3 assists at 2 steals. Naabutan ko ng madraft si Giannis, sabi ni Podziemski kay Adams. Nanonood ako ng maraming laro niya noong rookie year niya at habang umuunlad ang laro niya. Kaya noong nasa parehong court na kami, naglalaro laban sa isa't isa, ang saya ng pakiramdam. Para sa akin, isa talaga itong full circle moment, lalo na't naglaro ako sa Illinois at minsan naming kinalaban ang Marquette na nasa Milwaukee at hindi ako pinlaro nun. Ang daming nanood sa akin nun. Kaya noong bumalik ako roon sa rookie year ko at naglaro ng maganda sa harap ng mga parehong tao, parang nakakahinga ako ng maluwag. Kung madadala man si Antetokounmpo sa Warriors at makasama si Podziemski o mapunta sa ibang team sa liga ay isang bagay na kailangan pang abangan. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?